So ayun mga kaparmers, bumalik ako dito. Nilagyan ko siya ng warning. Yan, para hindi itali dito yung kalabaw. Nagyan ko, pahibalo, alayon, ayaw paghihigti. So kung Tagalog yan, huwag nyo itatali dito ang kalabaw. Kasi sabihin natin hindi kinakain dito ng kalabaw, pero once na itali dito ang kalabaw, yung tali ng kalabaw pag pumulupot yan, masisira pa rin yung ating pananim. Kahit sabihin na ito lang yung kakainin nila, yung damo, pag pinuluputan din to, so masisira din yung ating pananim. Nakakagutom mga kaparmers, medyo nagdradra yung aking lalamunan. Hanap nga tayo ng pwedeng makain. Walang hina. Pero magkaroon lang ng lasa yung ating lalamunan para di tayo gutomin. Sa totoo lang mga ka-farmers, nakaka-relax dito sa farm. Nakakatanggal stress. Dami kong kawayan. Hanggang doon yun mga ka-farmers. Paikot yun, puro yung kawayan mga ka-farmers. Gagamitin ko yan pag nagtayo na ako dito ng bahay kubo o kamalig, mga kulungan ng manok. Yan ho yung gagamitin natin. Yung mga ibang nagpa-farm, nakikita ko, bumibili pa sila ng kawayan. Ang mahal. Samantalang dito, nako, napapaikutan tayo ng kawayan. Maliban lang dito, doon sa isang lupa ni Papa, grabe yung kawayan. Kahit 5 truck, kaya. Kaya ito yung nagustuhan ko dito sa pisto na ito. Yung mga Gemini na yan, na yan, yun ang ating plano. Ipachinso yan, makakapagpatayo na yan ng mga kulungan ng ating mga alaga. Yung pangalawa, nilagay ko dito. Kasi nandyan yung daanan ng kalabaw, oh. At saka yung dyan. Yan yung mga daanan ng kalabaw. So, 2 piraso yan, dito at doon. So kung ganoon pa rin ang sistema, itatali pa rin nila yung kalabaw, wala na talaga akong magagawa kundi mag-spray ng poison dito sa ating loob ng ating maliit na lupa na ito. Pero hanggat maaari, hindi ako mag-i-spray ng pang poison. But siguro tomorrow mag-i-spray ako ng herbicide. Basta gumanda lang yung araw, i-sprayan ko to ng herbicide para mamatay yung mga nabo. Mas maganda kung maganda yung araw para siguradong patay yung ating mga damo. Hindi ko alam kung makaka-epekto yan sa mga kambing at kalabaw. Pero yung purpose ko lang dyan is patayin yung damo para yung ating coconut dwarf, yung ating mga saging dito, ay hindi matalo ng mga damo. Lalo na katatanim lang ito at maliliit pa lamang yung ating mga tinanim na coconut dwarf. Mayroon akong napansin ka-farmers. Mayroon akong napansin sa ating mga coconut dwarf. Ito yung palatandaan, katigan. Yung mga katigan, takunan, mayroong mga ganito, yung parang mayroong buntot na maliit. Ayan. Hindi ko lang alam kung yung iba meron. Ito, yung kanyang talbos, meron din. Meron siyang parang buhok na maliit. Parang buhok siya ng, nakikita nyo ba yung sa mais? Parang gano'n, napakanipis. Yan po yung napapansin ko. Yan yung palatandaan na yung coconut dwarf ay mayroong ganyan. Yung mga normal na nyug ay wala akong makita. Pinalagyan ko dyan ng harang kasi mayroon ditong 2 maliit na kalabaw ipumapasok. Tapos na natin itanim yung ating 100 na puno ng nyug. Sa totoo lang, yung ating 100 na puno ng nyug, sobrado siya. Marami yung sobra. Kaya kung napapansin nyo, dikitan na. Ito yung native na nyug, ito yung coconut dwarf. Ayan. Sa bawat gilid, nilagyan ko ng pagitan. Kasi ito naman is tumataas ito mababa. Siguro ayos lang yan. Kasi wala na tayong space.
Mahirap naman itapon lang natin at hayaan dyan sa gilid. Mas maganda itanim po natin. Update ko kayo kung ano yung mga gagawin natin para maibahagi ko rin sa inyo at magkaroon din kayo ng idea sa pagsisimula sa farm. Hapon na, yung nauna kong video, yun ay umaga. Ngayon, hapon na. Actually, kanina pa natapos magtanim ng nyog. Kanina pa natapos akong nag-apply ng dumi ng kalabaw. So lahat, safe na yan. Hindi yan kakainin ng kalabaw, lalo na pagkambing. Pero naglagay po tayo ng signage para hindi nila ipasok yung kanilang kalabaw. So para maging okay yung ating pananim. So paano mga ka-farmers, ako muna uuwi dahil hapon na. Napakaganda dito sa bukid mga ka-farmers. Napakaganda dito sa probinsya. Talaga naman nakakatanggal stress. Alam mo yung pagod ka pero hindi ka stress. Yung pinapawisan ka, yung amoy bukid ka nga lang. Kaso hindi ka stress. Hindi katulad sa aking trabaho na mabango ako, palaging nasa aircon. Yun nga lang, palaging sumasakit ang ulo ko dahil sa aking trabaho. Sobrang busy namin sa trabaho. So iba yung surrounding. Walang radiation. Yung ibig ko bang sabihin hindi ako palagi nakatutok sa kung anong mga video na pinapanood. Kaka-scroll, kakanood ng video. Alam mong malayo ka sa mga ganon. Ang iniisip mo papaano pagagandahin itong ating napakaliit na farm. Para sa akin talaga naman panalo dito mga ka-farmers. Ako matagal na akong nasa syudad. Ang gusto ko naman ay magkaroon ng ganitong farm. Mayroong kubo dito. At habang ako ay nag-share sa inyo ng mga video, mas maganda dito tayo. Dito ako. I-share ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo lahat ng improvement dito sa ating munting farm. So paano mga ka-farmers? Ako muna ay uuwi dahil anong oras na? Alas 4:30 na ng hapon. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin at sa ating mga OFW na nangangarap magkaroon ng for good business. Ayan. Mabuhay po kayo. Magandang araw. Saludo ako sa inyo. Sipag at tiyaga lang. Mayroon tayong pag-asa sa farming business. So ayan, hanggang dito na lang. Magandang araw. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Mabuhay po kayo, ka-farmers.